Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong privilege speech ni Senator Lacson tungkol po dito sa issue po ng malawakang korupsyon ng flood control scandal at marami pang korupsyon na ginawa nila di umano. Ito po mga kabayan, ang kanya pong privilege speech ay sa 18, ito pong 18 Marines, ito pong ating mga soldiers at hirap na hirap pong paniwalaan ni Senator Lacson. Hindi niya po mapaniwalaan at talagang ginamitan pa niya ng mathematics mga kababayan. Umpisahan po natin pakinggan ang napakahirap pong paniwalaan ni Senator Lacson ang mga soldiers, lalong-lalo po ang mga ebidensya na ipinakita po at pinresinta sa taong bayan ay hindi raw po napakahirap paniwalaan mga kababayan. Umpisahan na po natin ang privilege speech ni Lacson. Medyo mahaba lang po to mga kababayan. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft
sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Ganon? Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. Ganon? President. Grabe. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? Zero? Was he just a messenger? Nabanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805 billion pesos in totality, that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases like the former DPWH officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc. Contractors, etc. must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing
effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Grabe, no? President. Grabe po si Lacson, mga kabayan. Para pong profesor. Nagturo po. Napakaraming logic. Ginamitan pa ng mathematics, mga kabayan. Napakahirap daw po at napaka-imposible na ganong karaming pera ay ma-deliver po ng mga soldiers. Para pong sinasabi niya, mga kabayan, hindi po kayang nakawin. Hindi po kayang nakawin ng yung ganong karaming pera ng mga politikong magnanakaw. Dahil aabutin pa raw po, hindi pa tapos sa pagpapak at sa pagbibilang hanggang 2028. Mga kabayan, grabe, no? Meron ba imposible sa magnanakaw, mga kabayan? Kung yung mga nagnanakaw nga ng bangko, nakukuha nila ubos. Pagka natsambahan nila, punong-puno yung vault. Nakakaya nila oras lang ninanakaw. Yung pang mga politiko, napakarami naghahati-hati. Hindi po ba? Halos lahat nagkaroon at hindi lang naman po politiko ang involved sa korupsyon. Pati nga yung hindi na politiko nagkakapera pa $2 million si Tonyo. Hindi po ba? Mga media, hindi politiko. Nabibigyan po ng limpak-limpak na salapi. Maleta. Hindi po ba? Pati nga ICC. Meron pa rin. At yung pera pong yon, di po ba? Hindi naman po bigla yon. Di po ba mga kabayan? Hindi po bigla yon. Yung po, gada budgeting. Hindi po ba? Nag-umpisa na po sila na magnakaw ayon dito sa mga soldiers. At pinatotohanan naman po yan. Lalo-lalo sa mga Cabral files. Napakaraming mga ghost project, mga allocable, mga insertion. Hindi po ba? Billion. At yung sinasabing napaka-imposible raw po, ginagamitan pa ng logic dahil yung napakaraming pera na yon. Hinalimbawa pa yung mga pera na ginagawa sa central bank, imposible raw po yun. Paano magiging imposible? Nagbabudget nga tayo ng trilyon. Paano magiging imposible yun? Sa loob ng isang taon, nagbabudget ang ating bansa na mahigit 6 trilyon. Imposible ba yon? Na manakaw mo yung bilyon? Yun yung gagastusin mo sa loob ng isang taon, trilyon. 6 trilyon mahigit ang binudget mo sa loob ng isang taon. Imposible po ba yon? Gumagastos nga ang bansa ng pondo na mahigit 6 trilyon. Uubusin nila yon. Na wala naman tayong nakitang mga malalaking proyekto nila. Imposible po ba yon, Senator Lacson? Nagbabudget ka na 6 trilyon mahigit ang bansa. Hindi po ba? Napakaraming pera nun. At yung pera na yon, gawa na yon. Kaya nga binabudget. Hindi po ba? Tapos ngayon, hindi mo pa iniimbestigahan. Pilit mo nang dinidiscredit. Di po ba? Wala nang saysay sa'yo. Wala na. Hindi mo na paniniwalaan dahil imposible na sa'yo. Napaka-imposible po ba yon? Hindi mo man lang pag-aralan, tingnan yung mga ebidensya. Tapos sasabihin mo, si Saldico, paano si Saldico hindi nagnakaw? Imposible naman hindi magnakaw si Saldico. Imbestigahan mo muna. Tingnan mo yung mga dala-dala nila na mga ebidensya. Totoo ba? Totoo ba? Saka mo na lang computein. Saka mo na lang gamitan ng mathematics. Yung mga dinideliver sa mga politiko. Katulad ng Senate President, 5 maleta raw po ang naibigay dyan. Hindi pa siya nananalong senador, nabigyan na raw po ng delivery yan, yung Senate President. Ayon po sa mga Marines. At tanong, nabigyan din po ba kayo? Nadeliveran din po ba kayo ng maleta? At tigas po ang nagiging pagiging abogado nyo. Parang sinasabi nyo na imposible ang nangyaring nakawan sa bansa. Imposible na ganong kalaki ang nanakaw. Ganon po ba? At imposible pong ma-involve ang mga politiko? Imposible rin ma-involve ang dating speaker sa ganitong kalaking korupsyon? At imposible rin na ma-involve ang Pangulo, ang anak at ang asawa sa ganitong kalaking korupsyon? Ganon po ba? Kailangan po ba ang korupsyon maliit lang? Pagka maliit ang korupsyon, paniniwalaan?
Pagka po trilyon at daan-daang bilyon, hindi na po totoo. Hindi na makatotohanan, wala nang logic, hindi na paniniwalaan ng mathematics na computation ninyo. 18 yan. Hindi lang po yan ang tauhan. Sila po ay nagdi-deliver. Nagdi-deliver po sila. May mga tauhan po na nagbibilang. Pinapanood lang nila. Kung sila man ay nagbilang, pwede rin dahil pwede sila utusan. Hindi po ba? Security sila eh. May mga tauhan nagbibilang. At yung pera na yan, uulitin po natin, hindi po bigla yan. Hindi po bigla. Hindi po ba? Budget yan. Taon-taon may budget. Yung mga kickback nila, na ise-separate na nila yan. Kaya nga na i-deliver na yan. At hindi naman po bigla ang deliver niyan, isang bugsuan. Hindi po ba? Kakasya ba sa bahay ni Saldi ko yan? Kung dinala mo ng bugsuan yan, hindi po ba? Napakaraming 10-wheeler o 16-wheeler truck yan. At kung yan naman po ay ilalagay nila sa 16-wheeler, mga kababayan, wala rin naman imposible. Napakabilis i-deliver. At yung sinasabi naman daw po na yung mga maleta, ubo daw po ng dami ng maleta. May imposible ba po ba sa magnanakaw? Imposible po ba magparami ng maleta? Kahit nga 1 milyong maleta, pwede nilang gawin. Hindi po ba? Hindi naman po araw-araw eh. Hindi po ba? Araw-araw po ba yung delivery? Hindi naman ah. Hindi po ba? Nakita niyo yung sinasabi, napakalaking delivery. Sinasakay sa aeroplano eh. Hindi po ba? Helicopter, chopper. Sa helicopter, sinasakay nila eh. Yung mabibigat, di ba? Mabibigat. Saka imposible po ba yun? Yung sinasabing sa maleta. Yung maleta raw po imposible dahil sa bigat. Nilagyan pa po ng timbang. Di ba? Ayon daw po sa mga diskaya, saka yung matandang senador, yung dating senador na pinagpahinga na, yung senador Revilla Sr., si Agimat, 1 kilo raw po 1 milyon. Paano daw po kakasya ron yun? Yung 56 million. Yun po computation eh. Hindi po bababa sa 60 million yung isang maleta. Po pwede naman eh. Kasi po yung maleta, mga kabayan, di ba pagka tayo nagtatravel, yung mga maleta, nakakargahan po yun kaya po yun, 1 kabang bigas eh. Pwede mo isaksak dun eh. Yung bigat, yung 50 kilos, kaya ng maleta yun eh. Higit pa. Dahil hindi naman po yun pagugulungin ng delivery. hindi naman po i-deliver yun na hila-hila ng mga soldiers. Isasakay po sa eroplano yon pagpapatong-patungin. Isasakay po sa helicopter pagpapatong-patungin. Hindi po ba? At isasakay po sa van pagpapatong-patungin. At hindi po bigla ang deliver nun. Isa-isa po yon. Marami po sila. Babalik po sila. Kung sila po'y magdi-deliver sa isang araw, maghapon po yon. Maghapon sila magdi-deliver. Hindi po ba? Pag may schedule sila, uunahin muna nila yung mga boss. Yung mga big boss. Tapos yung mga senador. Yung mga congressman. Nahandyan lang naman po lahat ng mga opisina ng congressman at mga townhouse bahay. Di po ba mga congressman, may mga townhouse bahay po sa NCR, sa National Capital Region, kasi nahandyan po ang Kongreso. Excuse me po. Nahandyan po ang Senado. Nahandyan po ang House of Representatives. Di po ba lahat sila halos merong townhouse dyan, kondo, bahay. Napakadali pong deliveran yan. Hindi po imposible yan mag-deliver ng pera kahit gaano karami yan. Hindi po ba? Kaya mo mag-deliver ng bilyon-bilyon araw-araw. Kaya. Hindi po ba? Dahil i-distribute mo yan eh. Hindi mo naman i-stack yan. Hindi mo i-stack sa bahay mo lahat yan. I-distribute mo. Katulad po nun, buwan-buwan. Buwan-buwan, merong natatanggap yung media. Yung binabayaran sa social media.
May dinideliveran sila, buwan-buwan. Hindi po ba? Kaya hindi po may stock sa bahay ni Saldico yan. Madi-distribute na yan. Kaya nga lang po mga kababayan, kaya po hirap na hirap pong imbestigahan at pilit pong yung credibility, sinisiraan po ang kredibilidad nitong mga soldiers. Kasi nga po mga kababayan, kailangan po nilang proteksyonan. Kasi po, sa dami po ng involved na mga politiko, media, ICC, mga hindi politiko, nagkakaroon, pati pare nagkakaroon, pati sa social media nagkakaroon, mga trolls. Nakita niyo po, napakarami po, mauubos po sila. Real talk, mauubos po sila lahat. Pagka po sila inimbestigahan lahat, mauubos po ang mga congressman sa House of Representatives. Mababawasan din po na napakaraming senador diyan po sa Senate na involved. Nakita niyo po, napakarami po na ipakukulong, na involved. Baka yung 300 plus na congressman, mahigit kalahati po ang makukulong dyan. Di umano, sa dami ng nadeliveran at gumawa ng korupsyon. Hindi po ba? Ganon din sa Senado. Paano mo iimbestigahan yan? Pati Pangulo, pati anak, pati asawa, pati pinsan, puro sangkot sa korupsyon. Mauubos po silang lahat. Halos po lahat ng administrasyon na mga kaalyado po nila mga kababayan, mauubos. Mauubos po, mawawala sa pwesto pag talaga nilaliman at totoong investigasyon ang ginawa po nila. Kaya nga po kailangan proteksyonan, mga kababayan. Saka dito po kay Senator Lacson, wala po tayong nakikita rito, mga kababayan, yung sinasabi ni BP Sara. Kailangan may managot. Managot lahat. Dito po kay Senator Lacson iba po nakikita natin. Managot lang sila. Hindi kami. Hindi kami lahat. Kayo lang ang mananagot. Lalo-lalo na yung hindi nila kaalyado. Hindi kaya? Mga kababayan, nakapokus lang po yata si Senator Lacson doon po sa mga pinasabog ni Yusek Bernardo. Doon lang po yata siya nagpo-focus sa mga pinasabog nila Bryce Hernandez, nila Bernardo. Yung iba ayaw ng paniwalaan. Wala na sa mathematics. Napakahirap ng paniwalaan. Pag meron pong pumapasok na magpapatotoo at maraming nalalaman, may mga hawak pang ebidensya, ayaw po nilang papasukin at paniwalaan. Unang-una po dyan, si Gutesa. Nawala na po si Gutesa. Sabi ni Manong Chavit, itinago na raw po yan. Ayaw na nilang palabasin. Ayaw na nila ilabas si Gutesa. Ngayon, pinatotohanan naman nung mga kasamahan ni Gutesa na 18 soldiers o ex-marine, ayaw pa rin nilang paniwalaan. Ayaw nila malang pag-aralan yung mga ebidensya. Nakita nyo po, talagang grabe pagtatakip. Ibang klase ka, Senator Lacson. Matanda ka na po. Ubod ka na ng tanda, hindi ka na bata. Tapos yan lang ay pakikita mo sa Pilipino. Logic, mathematics, wala bang korupsyong naganap sa bansa? Wala ba? Kahit sabihin mong sobra numero niyan, wala bang nakawan? Wala bang dapat imbestigahan? Ayaw mo na kumuha ng iba na testigo? Okay ka na dyan sa mga sinasabi mong kinuha mo na? Ayaw mo na kumuha ng iba? Unbelievable. Ibang klase ka, Senator Lacson. Ang korupsyon yata na gusto mong mangyari sa niluluto mong investigasyon na ayaw mo pang ilabas ang iyong report. Nasaan na po ang report ng investigasyon mo? Bakit? Hanggang kay Saldico lang ba ang korupsyon sa mga contractors? Hanggang doon lang ba korupsyon sa contractors? Sa mga empleyado ng DPWH? Kay Saldico? Kay Bong Revilla? At yung ibang pinapangalanan na hindi pa nakukulong na mga congressman? At yung mga senador na pinupuruhan? Hanggang doon lang po ba korupsyon, Senator Lacson? Wala na bang magiging iba pa? Wala bang accountability? Yung pumipirma ng GAA? Yung dating speaker, wala pong accountability yon. Yung mga big boss, ligtas sa korupsyon?
Unbelievable. Baka tamaan ka ng kulog at kidlat. Di umano. Masyado kang mag-cover up yata, Senator Lacson. Ginagawa mong tanga, bobo ang mga Pilipino. Dinadaan mo lang ang mga Pilipino sa logic, sa mathematics. Ibang klase ka. Isang damukal ang nawala sa pera ng taong bayan at pati ang mga inutang na disgrasya pa dahil wala pong nakitang malalaking proyekto mag-aapat na taon na. Saan po napunta yon, Senator Lacson? Saan po lahat napunta yung pera na yon? Saan po? Sa mathematics? Napakahirap paniwalaan. Ibang klase po kayo. Talagang sanay na sanay po yata kayo di umano mag-cover up. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, si Senator Lacson, napakahusay pong investigador. Hindi pa iniimbestigahan ang mga ebidensya. Meron na po siyang pananaw at meron na po siyang lohika. May mathematics na po siya. Wala pang investigasyon, tapos na sa kanya. Mga kababayan, unbelievable. Mabuhay ka, Senator Lacson. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, si Gay at Shena, si na Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Talaga pong ang gobyerno po na naglilingkod po sa atin ngayon, ibang klase po. Ginagawa po tayong tanga at bobo at gago. Parang pinamumukha po sa atin na ang korupsyon po ay hindi kayang gawin ng mga politiko. Mga ordinaryong Pilipino lang ang po pwedeng magnakaw. Pagka po ang mga magnanakaw ay sila na, napakahirap pong managot. Pero pagka hindi ka politiko, isang dali lang po kulong ka. Unbelievable. Ingat-ingat po mga kabayan at tiis-tiis lang po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.